time na mabigyan kaming good window sa pag-summit namin. So, ang nangyari, naubusan na kami ng pagkain. Naubusan na kami ng gas. And then, ang daming mga problema na na-encounter namin. So, alam mo yung di ba, yung mga discarding Pinoy, ugaling Pinoy. So, dahil very friendly kami doon sa camps, ang daming expedition na nag-give up na sila dahil ayaw nilang umakyat, natamad na sila, na binigay sa amin yung mga pagkain. At saka, siguro din, alam nyo, yung Pilipino, hindi naman natin intention na parang nakikipagkaibigan tayo kasi may mga personal interest tayo, di ba? Nakikipagkaibigan, hindi namin in-exceed na maging 36 days kami doon. Talagang makaibigan lang talaga tayo. And then, tayo ay very hospitable. Once na may mag-visit sa tent namin na ibang mga nationality, parang, kapos na kami sa pagkain, pero nag-o-offer pa din. Kaya, parang para sa atin po, pag may bisita, nangungutang pa din, para lang may mapakain sa bisita. Ganun kami doon. So, talagang nasayahan yung mga foreigners sa amin. And then, we're very honest to them na wala na kami pagkain, and then we'll be waiting for the good weather. Kasi, walang balikan na to. Isang buwan na kuhaan lang ng visa di ba? Ang hirap kuha ng visa. Yes, visa So, ang hirap kumuha ng visa. And then, wala pa kaming bayad. Hindi pa bayad yung pauwi naming pamasahe. So, hinintay pa namin nakasamit si Leon Pastor kasi pag nakasamit sila, at least, pagbaba ni Sir Art, makahanap na naman siya ng pera para sa pag-uwi namin. So, ganun yung parang komplikado yung paglakad namin. Pero, talagang, we have the ultimate goal as a team na gusto namin umakyat ng Everest and we have to undergo this kind of training. So, diskarte na lang talaga. At saka, dinadaan na lang sa dasal. And then, one time pa nga, nung nasa bundok kami, we're attempting, nasa 17,000 feet kami, nag-attempt na kami, ika-4th na namin na-attempt sa summit. Tapos, nasalubong kami isang grupo na isang expedition din, pababa sila. And then, di ba tayo mga Filipino parang, hi, parang, hello, good morning, ganun tayo palabati din tayo, di ba? Tapos nung pagbaba sa camp, kasi bumalik din kami, nag-turn back din kami, after nila, sumunod kami. Pagbaba, talagang hinahanap kami ng grupo na yon. Na-amaze sila sa amin kasi, sabi nila, could you just imagine, ang hirap-hirap na natin sa paglalakad sa bundok, ang lamig-lamig, tapos naka-afford pa silang magsabi ng hi, good morning. Tapos ang bigat pa ng dala natin. So, talagang na-amaze sila sa amin. So, ang nangyari, hinahanap kami doon sa camps. And then, andun na din yun, binigyan na din kami pagkain. Tapos, tinulungan pa kami sa ibang mga gamit. Kasi, sa tagal na may paghihintay doon, naputol na yung poles ng tent namin dahil sa sobrang lamig. Naabutan kami ng bad weather. So, pinahiram na kami ng ibang gamit para makumpuni yung poles ng tent. So, doon lumalabas yung natural na katangian natin galing sa diskarte at saka mabait, di ba? Pure in intention, hindi dahil may personal interest. Tapos yun, nung umakyat kami sa bundok, kasi sa Mount McKinley pala, kasi di ba, first world sa US, so walang nag-offer doon ng portrait sa bundok na yon. Alangan naman ng mga puti, magkakarga sila sa mga namin, di ba? So, yun, we're on our own nung nag-climb kami doon. Talagang, kung we're weighing 51 kilos, yung load namin 53 kilos or more than 53 para kay Noel, kasi medyo malaki siya. So, ganun kabigat yung dinadala namin nung nag-training kami sa Mount McKinley. So, may backpack kami and then may sled kami. Then, pag may madaanan kaming parang slope, grabe, ang hirap talaga, tapos bangin pa sa kilid. Kasi pag slope siya, tapos bangin dito sa gilid, yung sled mo, may tendency na pwede siyang hilahin ka doon sa bangin sa gilid. So talagang, naiiyak na kami ni Noel na parang, oh God, help me. Tapos, oh mama, please help me. Yung tumatawag na talaga kami ng mama namin na ang hirap-hirap na talaga. Gusto namin mag-give up.
Pero, di ba, sabi nga, isang balikan lang, wala nang US visa pa eh, na next time. So, talagang nagtiis kami doon. At talagang hinarap namin ang lahat ng mga challenges nung nandun kami sa bundok. And then, in fact, nung bumaba kami, nabigyan pa kami ng award na we're the first team nung season na yun, or we're the only team nung season na yun sa Park Ranger ng Mount McKinley, na-award kami for our exemplary performance. Kay hindi lang mabait at dahil reality, binigyan namin sila ng hot water and then pinahiram namin sila ng stove namin. So yun, na-awardan kami as a Filipino team, hindi as Karina or as a Filipino. So we're bringing the Filipino people, kung ano mang pinakakita namin doon sa pag-akyat sa Mount McKinley. So yun, na-survive namin, and then blessing in disguise, na nakaakyat si nalayuan pastor, so nabayaran yung pamasahe namin pauwi. Kasi makahanap na naman si sir ng pera eh, parang pang-pamasahe namin. So after that, so we've gone to a lot of trainings again, kasi di ba, in reaching the ultimate goal, we have to, walang shortcut sa lahat. Kailangan, we have to undergone a step-by-step process. So, parang, yun, nandun na kami sa high school. So, ito naman, ibang training namin, parang nasa college na kami. The next is yung Choyo, na exposure namin for another 8,000 meters, the 6th highest mountain in the world, para matuto kaming gumamit ng oxygen sa, sa pag-akyat sa Mount Everest. And then after that, the proper climb na yung sa Everest. And then for us naman, as a women, mahirap pong umakyat doon sa Mount Everest, di ba? Kasi yung mga babae maarte, di ba? hindi maligo sa isang araw. Pero kami naliligo kami once in 3 months. So yun, mahirap. Kasi yung pinanliligo namin doon, galing pa sa mini-melt na snow eh. Kaya hindi ka basta-basta doon na parang may shower doon na tutulo na lang. Hindi. Kailangan nyo pang magpakulo. And then, for the women na, mahirap magpalit ng damit. Especially pag nag-share kayo ng tent sa ibang mga kasama ninyo. Okay lang kung babae yung kasama. Eh, paano pag may mga guys kayong kasama? And then, sobrang lamig po doon. Hindi po kami natutulog sa malambot na kama. Natutulog po kami sa yellow. Yellow, and then tent, and then sleeping bag. Yun lang yun. And then, yung lamig po, dinadaanan lang namin sa layering of clothes. Mga 4 layers of clothes, and then yung nakikita nyo sa summit namin, parang astronaut na damit. Yun na yung next namin na damit. Na sobrang bigat naman siya. Siguro ang bigat nun mga 3 kilos. And then our boots, ang bigat din ng boots namin, mga 4 kilos. And then may crampons pa yun, yung matulis. And then, may oxygen tank pa kami dinadala na mabigat din. And then, every step, 4 steps lang hinihingal na kami. So, grabing lamig po. And then, sa damit naman, sa palitan ng damit, 2 sets lang kami doon eh. Hindi para dito na nasa baba tayo na parang ilang beses pa tayo magpalit bago lumabas ng bahay, di ba? Para maganda talaga tingnan. Kami doon, maganda na kami doon tingnan, maski walang palit-palit. 2 sets lang. Pag naglalakad kami, syempre, nababasa siya ng pawis, yung inner liner namin. So pagdating namin sa camps naman, o sa tent, o designated camps, kailangan talaga din naming magpalit. Kasi para hindi matuyo ng pawis yung first layer, and then hindi kami magkakasakit. And then, walang comfort room po doon na for men and for women na comfort room. Doon po, malapad. Ay, walang designated area pero malapad po. Bahala ka na. Bahala ka na kung saan ka nakastabilize.